Eto na para sa mga nangungulit ng continuation ng Japan vlogs. Sorry na medyo na busy talaga ako this week. But anyway, eto na nga ang last full day namin dito sa Japan and we continued exploring the rest of Fukuoka. We took a train going to our first destination for the day, ang Nanzouin Temple. Medyo mahabang train ride siya from Fukuoka or from Hakata proper. Pero enjoy naman ang train ride dahil sa magagandang view. Yung mga dinaanan namin, mga bukirin, mga palayan. From Hakata Station, take the local Sasaguri Line to Kidananzouin Mae Station. Pagbaba namin sa Kidananzouin Mae Station, ibang-iba na yung itsura niya from Hakata. Dito, probinsyang-probinsya na yung feels. From train station, it's quite a walk going to the temple. Ilang beses ko nang nasabi ang it's quite a walk sa vlog series na to. Pero ganun kasi talaga. Setting of proper expectation tayo para naman pagpunta mo ng Japan, hindi ka na masya-shock. Pero, dito sa Nanzouin, it was a pleasant experience kasi masarap yung klima. Super ganda rin ng view. Maganda yung lugar. Nanzouin Temple is a Buddhist temple, home to a huge statue of reclining Buddha which claims to be the largest bronze statue in the world. Sobrang na-enjoy ko to. I think out of all na mga pinuntahan namin during this trip, ito yung pinaka nagustuhan ko. Something na gugustuhin kong mapuntahan ulit if ever bumalik ako ng Fukuoka. There's something about this place I can't explain. Parang it gives peace and yung state of calmness. Maybe because aside from the fact na religious and sacred place ito, you're also close and in one with nature. Sobrang laki ng area, hindi pa namin na-explore lahat yan kasi may mga parts na medyo mag-hike ka para mapuntahan. By the way, sa entrance ng Nanzouin, there's a souvenir shop that also has a restaurant. So, if medyo magtagal kayo dito and abutin kayo ng gutom, may makakainan naman. Pero kami, we decided to head back to Hakata Station para doon kami mag-lunch at dito nga namin napili kumain sa restaurant na to. We had katsudon set meals and hot udon. Yung hot udon, ang simple ng lasa pero ang sarap. Yung broth niya, lasang-lasa mo na bonito flakes yung ginamit instead na anchovies. Yung katsudon naman masarap din, tender yung meat at hindi makapal yung breading. Tapos yung sauce niya na manamis-namis, perfect na perfect dun sa rice na perfect din yung pagkaluto. After lunch, nagpunta na kami sa Hakata Bus Station which is kalapit lang din ng Hakata Train Station. Sumakay kami ng bus going to Dazaifu. Main attractions na makikita dito ay ang Dazaifu Tenmangu Shrine, Kamado Shrine, Dazaifu Popular Alley, and yung sikat na Starbucks by architect Kengo Kuma. Meron din ditong Ichiran branch. If that's one of your plans pagpunta mo ng Japan, pwede mo siyang gawin pagpunta mo ng Dazaifu. Dito sa Dazaifu Popular Alley, madaming souvenir shops and most importantly, food. Madaming food stalls. Yung Dazaifu Popular Alley is the street leading to Dazaifu Tenmangu Shrine. And ito nga yung pinaka-entrance ng shrine. Pag nakita nyo yung Torii Gate na yan, nasa shrine ka na. Ito yung itsura niya by the entrance. Pagpasok sa loob, super laki niya guys. Para siyang isang malaking park complex. Pero remember, shrine ito ha. Ganito talaga yung mga na-appreciate ko na lugar when traveling. Yung mga park, yung mga nature. Ang cute nito guys. Maliliit siya na glass bells. Hundreds of mini glass bells. Tapos pag umiihip yung hangin, mag-iingay silang sabay-sabay.
Ang tagal namin nagstay dito, appreciating yung ganda ng lugar. Also, ang presko din kasi. When it was time for merienda, lumabas na kami pabalik sa Popular Alley. And na-curious ako dito, pinipilahan siya and dami kumakain sa loob. Sa harap ng store, makikita mo yung paggawa ng tinitinda nila na food which look like piyaya. Pero mas makapal. It turned out na mochi din pala siya pero toasted version. Yung laman niya sa loob is red beans. It's called umigae mochi. So here you can try yung umigae mochi lang pero you can also get it in a set. May kasama siyang drink or tea. And of course, para sa complete experience, we bought the matcha set. It costs 720 yen per set or about 282 pesos per set. Order lang kami ng dalawang set. Matcha set. So merong matcha, merong umigae mochi, and merong pickled fruit. Ah, alam ko na. Ito yung plum. Maalak. Maalak na maasim. Parang ito ata yung ginagawang champoy. Let's try the matcha. Sobrang sarap ng matcha nila para kung dinala sa langit. Promise. Oh, sarap ng matcha. Yung umigae mochi, ang sarap niya. Super soft nung mochi. Natostado yung surface nung one side. Ang sarap. Kung papapiliin ako between umigae mochi or ikinari dango, I would go for umigae mochi. On top of that, ang ganda din ng place ng cafe na to. Meron silang outdoor seating na very zen yung feels, na at the same time parang very own backyard. You must try this when you get to visit Dazaifu. After that, we just did a little bit of pasalubong shopping before kami bumalik sa Hakata. Pagbalik sa Hakata, hindi naman kami busog pero at the same time, hindi pa din naman kami gutom. And since pagod na kami, we decided na bumili na lang ng mga food from convenience store. Kasi mukhang tatama rin na kami lumabas pag umuwi na kami. Alam nyo guys, kahit convenience store food lang, dito, quality pa din at masasarap. I wouldn't recommend na magtipid ka sa food kasi what's the point of traveling, diba? Especially sa Japan, which is a food destination. Siguro kung budget constraint ka talaga, try mo i-balance yung eat out dun sa mga must-try talaga ng mga restaurants and then other times, mag-convenience store food ka. Or, if may malapit na supermarket sa accommodation mo, around mga after 7 p.m., between 7 p.m. to 8 p.m., pagpasara na, nagsasale na yung mga ready-to-eat food. After kumain, hinayaan ko na magpahinga ang mga matatanda. Tapos ako, since maaga pa naman, sinamantala kong makapag-me time, I really wanted to go to a second street store and walang malapit na branch sa accommodation namin. Ang pinakamalapit is kailangan pang mag-train. Pero one station away lang naman. Bumaba ako sa Yoshizuka Station, tapos konting walk pa going to second street store. Ang ganda rin ng paligid ng Yoshizuka Station. Relaxed na parang probinsya feels na siya kahit na one station away lang siya from Hakata Station. Ang sarap maglakad and mag-sightseeing. At eto na nga, nahanap ko na nga ang Second Street Store. Isa itong second-hand store. May mga luxury items dito na although second-hand, almost brand new pa ang mga quality. Here, I was able to score a leather sling bag na pwede din gawing clutch bag for around 500 pesos. Ang ganda ng quality. Tapos, nabilhan ko din ng tatay ko ng dalawang shirts na I think brand new kasi may mga tag pa. And ang ganda din ng quality. Ang lakas maka-cotton on. Around 190 pesos yung isa tapos nasa 250 something lang in pesos yung isa. The following day was checkout day. Supposedly, mag-luggage locker kami pero sayang din kasi yung ibabayad sa lockers. So, iniwan ko na lang muna ang mga matatanda habang nag-last minute shopping ako. I went to ABC Mart and G2 and nakabili pa ako ng sneakers na nasa around 2,300 pesos lang. Pagdating sa airport, doon na kami nag-lunch and I was praying na sana kasya pa yung cash ko for food. And buti na lang kumasya pa. We had gyudon, curry, and udon. Tapos, after nyan, literal na 144 yen na lang yung natira sa akin. So, nung nasa boarding gate na kami, andun mismo yung duty free. Kaya naman, napabili pa ako ng additional pasalubong like Royce chocolates na talaga namang must buy pag nagpunta ka ng Japan. I also bought a cheesecake na super sarap din. Medyo pricey lang pero okay lang kasi masarap naman. At dyan na nagtatapos ang Japan vlog series na to. Maraming salamat sa pagsubaybay. Abangan nyo ako kung saan ang next travel ko. Yun lang muna for now. Bye!